Nakarating na sa pamunuan ng WBA ang naging reklamo kontra dito sa WBA champion Tsutsumi ay hindi pala sumailalim sa blood sample. Itong si Tsutsumi bago at pagkatapos ng laban nito kontra Nonito Donaire. Ito ay isang malaking pagkakamali sa kampo nitong si Tsutsumi dahil ang naging laban po nito kontra Nonito Donaire ay isang title defense. Ito ay kaugnay pa rin sa mga kaliwat kanang spekulasyon ay kargado ng ipinagbabawal na kemikal itong si Tsutsumi. Para po sa kalaman ng lahat ay hindi po pangkaraniwan para sa isang fighter kung saan ay sa kabila nabasag na halos ang buong mukha nito ay nagawa pa rin ng nasabing hapon na makatagal hanggang sukdulang 12 rounds. At mapapansin din misto lang hindi po nakakaramdam ng pananakit itong si Tsutsumi. Ito yung typical na halimbawa na kung saan ang isang fighter po ay nasa ilalim ng ipinagbabawal na pain reliever. Hindi po bastang pain reliever ang pinag-uusapan natin dito. Ito po yung overdose ng pain reliever. Na kung saan ang epekto po nito ay parang meron pong anesthesia ang isang fighter. Ganun pa man ay hinihintay na lamang itong kampo ni Nonito Donaire kung ito ay mag-aapela sa nasabing pangyayari. Kung makakakuha nga naman ng blood sample dito kay Tsutsumi at may dala sa pamunuan ng WBA sa Amerika ay posible pong maging no contest ang naturang laban. Umibigay dito kay Nonito Donaire ang nasabing panalo. Literal po na illegal na hindi sumailalim sa doping test. Lalo na kung ang laban po ay isang title fight. Ito yung obviously sinadyang labagin ng kampo nitong si Tsutsumi.